Nag-aalay ng misa ang pamilya Marcos sa Ilocos Norte para gunitain ang ika-79 na kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nakatutok si Dano Tingkungko. And justice sometimes drags very slowly. But as a believer, I know truth and justice will eventually prevail. Ferdinand Marcos will eventually prevail in all of these controversies. Yan ang pahayag ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos sa paggunita sa ika-79 na kaarawan ni yumaong Pangulong Ferdinand Marcos sa Sarat, Ilocos Norte. Sinariwa rin ni Ginang Marcos ang araw bago nagdeklara ng martial law ang asawa noong September 21, 1972. Was about to proclaim martial law and gathered his family. He said to us, his family, he said, the time has come for the survival of the country. I will have to give not only my life, my fortune, but everything, including my honor, because people will misunderstand me. Si Ilocos Norte Governor Amy Marcos hindi sumagot ng tanungin kaugnay sa planong Heroes Burial para sa ama na nakatakda sana sa September 18 pero hindi matutuloy matapos palawigin ng Korte Suprema hanggang October 18 ang status quo ante order. Hindi ako maaring mag-komento sapagkat sub judice at alam mo na yung ating mga abogado ayaw. Ang amin na lang ipinagdadasal namin na magkaroon ng katapusan upang sa wakas magkaisa ang Pilipino tulad ng hangarin ng ating mahal na Presidente, Apo Duterte. Bukod sa misa, bulaklak at lobo na inalay ng pamilya Marcos, nagparada rin ang daan-daang motorcycle rider na pabor na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Lalo pang lumakas at bumilis ang kilos ng bagyong Ferdy na isa na ngayong typhoon. Huling namata ng Pag-asa ang mata ng Typhoon Ferdy, 1,280 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at bugsong 150 kilometers per hour. Mas bumilis ang kilos nito na 22 kilometers per hour pa west-northwest at sa forecast track ng Pag-asa sa Miyerkules sa umaga posibleng maglandfall sa Batanes ang Typhoon Ferdy. Pero sa Martes pa lang magpapaulan nito sa Northern Luzon. Palalakasin din ito ang hanging habagat na magpapaulan naman sa western section ng Luzon.